Hi mga mi! Welcome back sa ating page. For today's video mga mi, as you can see is mag-tutorial na naman tayo ng ganyang hair clips. Bali kansashi din ito mga mi, kaya lang nga pabilog siya, round yung shape. Syempre mga mi, uumpisahan natin sa pagbuo at pagtutupi kung paano natin tutupiin itong mga petals. Bali ang gamit ko dyan mga mi is satin fabric. Pwede rin namang satin ribbon mga mi, kung ano yung available sa inyo is yun na lang din yung gamitin nyo. Bali ang standard size ko mga mi is 5cm. 5cm by 5cm mga mi para maging square nga yung shape niya. For me mga mi is okay na sa akin yung ganitong laki. Ganyan din yung size ko dun sa patusok na kansashi mga mi. Kayo mga mi, depende sa inyo kung anong size yung gusto nyong maging. Kaya lang kasi mga mi, naiisa lang talaga yung size ko sa dalawa is para iisang tabas na lang din ako. Minsan kasi mga mi, yung pagtatabas talaga yung kinakatamaran ko, kaya dapat kung ano yung ginagamit ko dun sa ibang mga ginagawa ko is parehas na lang din yung size. Syempre mga mi, no, time saver din yon. Naiisa lang din talaga yung size na gagamitin natin. Tapos mga mi, yan nga yung itsura. Nasundan nyo naman siguro mga mi kasi medyo mabagal nga. Pero uulitin ko pa rin mga mi ng isang beses pa. Bali, tutupiin nga natin ng triangle mga mi, ganyan. Yung unang tela mga mi is ipitin nyo muna dun sa daliri nyo. Tapos syempre, saka natin pagpapatungin yung dalawang tela. Tapos, itutupi nga natin ulit mga mi. Pero syempre mga mi, dahil satin fabric nga yan, medyo pasaway. Kaya medyo ayusin nyo na lang din yung pagkakahawak nyo. Kung nahihirapan kayo mga mi is, pwede kayong gumamit ng pang-clip nyo dyan. Oo mga mi, para nga hindi makalas, para hindi nyo mabitawan. Ako kasi mga mi is, hindi talaga ako sanay dun sa may clip. Basta mga mi, sa umpisa lang din naman mahirap magtupi, pero pag nasanay din kayo mga mi is, makakabisan nyo na rin yan. Tapos mga mi, syempre kailangan din natin dyan ng pansunog. Pero syempre mga mi, bago nyo nga sunugin yung dulo is guntingin nga natin para pantay. Tapos syempre mga mi, guguntingin din natin yung pinakapuwet niya. Tapos susunugin ulit. Matrabaho din to mga mi, pero kapag nasanay ka is medyo bibilis ka na nga rin. Tapos ganyan yung itsura niya mga mi, pabilog na nga siya. Huy, ang bilis ng transition mga mi, nakarami na nga ako. Actually mga mi, muntik kong makalimutan na nagla-vlog nga pala ako. Huy, buti na lang mga mi, naalala ko pa. Tapos gagamit tayo dyan mga mi ng karayom at sinulid. Tatahiin nga muna natin siya. Bukod sa matibay mga mi, kapag tinahi, bago natin nga idikit, is talagang hindi ka na mahihirapan sa pagdidikit nung pinaka-beads tsaka nung clip. Speaking of pagbablog mga mi, is i-share ko nga sa inyo mga mi kung ilan yung naipon natin ngayong month. $5 lang mga mi yung naipon natin sa in-stream ads natin. Uy, di ba kaloka mga mi? Sa dami ng video ko is $5 nga lang yung nag-gain niya. Yun pa lang talaga kasi mga mi yung na-unlock kong tools. Stream ads pa nga lang, tsaka star. Syempre sa star mga mi is wala din naman nagsisend sa akin ng stars. Tapos mga mi, ewan ko, not recommended. Suspended daw tayo sa recommendable. Hi ambot, ewan ko sa'yo Mr. M. Ang dami mong hanas. Anyways mga mi, back to tutorial. Kapag ganyang clip mga mi, ang ginagamit ko talagang clip is kulay black na alligator clip. 4cm yung size ng alligator clip natin mga mi. Tapos una ko nang dinikit dyan mga mi yung foam sheet. Yung bilog dyan mga mi dyan sa clip, baka may magtanong lang naman. Foam sheet yung gamit ko dyan mga mi. Then syempre gagamit tayo ng flat pearl. If I'm not mistaken mga mi, ang size ng flat pearl natin dyan is 8mm yata or 8, ay ano ba yun, 10mm. Basta pwedeng 8mm, 10mm or 12mm mga mi. Pwede yung size na ganyan dyan. Kahit yung bilog na pearl mga mi is okay lang din ilagay dyan sa center. Basta kung ano yung available nyong rhinestone dyan mga mi is yun na lang din yung ikabit nyo. Yan lang kasi yung available sa akin for now. Tapos mga mi, ayan yung pagkakadikit ko dyan is talagang sa dulo lang. Para yung pinaka-clip natin is maibubuka-buka nga natin yung alligator clip. Pwede pa tayo magdagdag dyan ng dahon mga mi, dyan sa pinaka-pagpipindutan ng alligator clip. Pero kasi mga mi, pandagdag lang din ito, kaya hindi ko na nilagyan. Tapos ito lang din yung natirang tela ko mga mi, kaya ginawa ko na lang din ganito. Marami na rin ako nagawang ganito mga mi, marami na rin akong nabenta. Hindi ko lang nagawa ng mga tutorial dati. Sabi
sabi ko nga sa inyo mga mi, kapag busy na tayo is hindi ko na rin naharap mag-vlog. Syempre mas sure talaga yung kikitain natin dito, yung maibibenta natin kaysa dun sa ipapasahod sa atin ni Mr. M. Kaya okay lang din sa akin mga mi na kahit hindi tayo mag-earn ng ganun kalaki is ma-share ko man lang sa inyo. Ito lang man lang yung ma-share ko at makakatulong din ako sa iba. Diba mga mi, ang ganda sa mata nung color combination? Kayo mga mi, depende sa inyo kung ano yung kulay na gusto nyo. Basta ang sa akin is light tsaka dark yung pinagko-combine ko mga mi para lilitaw yung dark or yung light. Tapos ayan na nga mga mi yung finished product natin. Ang ganda nitong white and black mga mi. Feeling ko ako yung magsusuot niyan. Oo mga mi, ako talaga yung nagsusuot ng mga product ko. Syempre, sinong unang magsusuot is tayo. Syempre mga mi, magre-repack tayo. Ganyan nga lang yung pagre-repack ko dyan. Tapos mga mi, bago matapos yung video, isihingin ko na rin yung tulong nyo na pakishare na lang din para kahit paano is nagro-grow yung page natin. Yun lang mga mi for today's video. Salamat po sa panonood. God bless. More benta to us mga mi.